oppression, pessimism, and helplessness. Souls are overwhelmed by gloom and darkness, depression and hopelessness, saturated in despair. And wait with them in the darkness, trusting in your promise that yours is a light that no darkness can overcome. Do tamo po't manalangin. Pupuryanda ka at pasalamatan o gining Diyos, king kaduang bengi naning kaya kaming pamanyamba. Tunay ginong Diyos, ing kaya kang lugod, yaing bibye mo kaya kami. Bang minsan pa marap kami, king kaya kaming biye na ating sala. Nawagin ni Diyos, ngining kabenya na iti, puspusan me ing balang metong at metong kaya kami, bang kanita, may paslagya itang salang kailangan na ning kaya kaming biye. At ding kaya kang anak at tinubod at pinili mo ginong Diyos, ing banal mong espiritu, ya ing pabal mo kaya, ika ing mamaya kabyasnan, wisdom and knowledge bang kanita ginong Diyos, ding amano mong manibatan kaya ka, ayap senala o ginong Diyos. Kalupa na ning pangako mo kaya kami ginong Diyos, kapilan man emo kami paboren. Kaya kabang susundumi, ing kaya kaming kapanyamban, ikayo po ing mingat at matnube. Ing banal mong espiritu, yang maglibutad kaya kami, bang kanita lalo ming panamdaman, nung nano ing biye malapit kaya ka. Dakal pong dakal asalamat o ginong Diyos. Itipin ka na akong panalangin, kilagyo ng Jesus. Amen. Good evening.
Okay, ini na po yung kaya katamong kaduang sambang bengi. Okay, malyar tanong mo ngakit detang kaya duanong bengi. Tas no mo po gamat. Aduang bengi. Tas gamat. Okay, salamat po. Ibig sabihin, detang emigtas, nginila pa. Okay. Balang bengi mag-check tang attendance. Nung nining makakumpleto. Actually, apat lamo pong bengi rin, sambang bengi tamo. Masanting orientala rening apat a bengi nga reti, uling ingke katang pag-aralan, tunay pong malago. Ngayon, bengi kapatad, pani mo nang dakatamo rin kaya katamong WSCS. Malyar na pong talakad ding WSCS. Sige, talakad na ko mo po. Yan, alright. Palakpakan tala po. Ilang ni rin kaya katamong in charge. Po. At bukas, deng in charge, keng kaya katamong sambang bengi, keng katlong bengi, apin deng Bible study leaders. Po. Ila rin mag-lead keng kaya katamong pamanya ba, 6:30 na ning bengi. And then keng 19, deng Mayaf, ilang manimuna, keng kaya katamong samba. Keng December 20, yan, deng kaya nakanta mo po, mag-present la, at agkatandakongan at panagkataya. Talaga pong deng anak tamo, pagsadyan de itang karelang youth night. Magumpisa tamong 6 o'clock. Nung sambang bengi, magmula tang 7:30, pero keng 20 po, alas 6 tamo magmula. And then, keng December 21, yan, then kaya katamo namang psalmist, choir, ilang manimuna, at atin lang kantata 2025. So, Sunday po ita, alas 6 na ning bengi. And then, keng 22, then kaya katamo namang anak, po, alas 6 siya naman ning bengi, dinantalang mumuna, magmiyelang kapurian king Diyos, at kay ba't mamiyata mong regalo, karening kaya katamong anak, susuyo king Ginoo. 23, ing kaya katamong Christmas Fellowship, po, alas 6 na ning bengi, at baita, datang ko pong maranon uling ating registration. Po, bala mo ini ating yung connection keng regalo. Ha? Okay, so parehistro kayo po. Ala namang bayad. Okay, and then, ayan, po kakalingwan, keng December 25, ing pamanyang bataan po, 4:30 ning kaningaldo. Po, pakisabing mahip kapatid, kayo pa'y puyat. Ngayon, inggawan tamo, may papangising tamo. Bang kanita, abe-abe tamong makasambang 4:30. Po, tabalayo po, 6 o'clock. Ala na kondasan. And then, kay December 27, Sunday, magbalik tamo kitang regular oras, 8 o'clock na ning abak, which is contemporary worship. At ing sambata mo kay December 31, sa lubong na ning Bayong Banwa, 7:30 na naman ning bengi. Okay? Welcome welcome taya ing metong tamong kapatad from Lubao. Lyarya pong talakad, kapatad at JC Martin. Ate, brother JC? Okay. Babaya pala, sorry. Okay, welcome. Okay, tindahan pa pong bisita? Alana. Okay, so Alana, anyway, salamat king Ginoo, king kayang patnube kaya katamo, at misusunduya ing kasuywan tamo kaya kapamilata na po ning pamanyang bata mo ngining kaduwang sangbang bengi. Si Bayo, mayap abengi po kaya katamang sabla. May yakit siya po kayong New Testament, John chapter 1, verse 9 niya po. Nga na po ning masasabi.
ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng ilaw ay dumarating sa sanlibutan. May panawanan tamo po ka rin, Ama, nung may basa.
Maya Pabengi po, kaya Katamungan. Malam po may naya po na. Maya Pabengi po. Ayan po. Kung nabengi po, nag-aalab ang mga UMM. Ngayon naman po, magningning lareng WSCS. Purihin po ang ating Panginoon sa awitin ng mga kababaihan. Pwede tala pong palakpakan ulit. Magkwento ko mo pong ditak niya pa. Anya pong, after me pong may prayer meeting, habang mamangan kami po, tapos sabi na pong Ate Yanes, sana ating kuha ng good news kaya ka. Ako naman po, excited ko. Sabi ko, sabihin nyo na yun, ano yata ako. Sagli mo, sana masyado kang excited. Sabi ko, siyempre, excited ka. Huling bala ko, nang sabihan ng good news, mako kami, or mamasyal kami king malawot. Ngayon po pala sabi na, kaya ka, karing mag-sermon, king simbang bengi. May baknal ko po, anyang mamangan ko, milako ko po gana. Ali po madali, ing talakad king harapan nyo. Tunepin pong makagalgal at makakarog. Nung pong raise siya po yung puso ko, number 1 niya po, ngayon kasalukuyan. Ako po expect na yako ing magsalita ngayon bengi. Pero metong pong pribilehyo na gamitan na ako ng Ginoo bilang tagapagsalita ngayon kabengyan. Ngayon po, ako po ingating good news kaya kayo. Let us pray po. King oras po ngayon ni Lord, anyawaran ko po ing kaya kang patnube, ban apas siya kaya karela ing amanong burimong iparas, karing balang metong at metong kaya kami. Ing kaya kang banal espiritu yang manimuna kako. Lead mo ko, Lord. King lagyo mo. Amen. Sabi ko po kang pastor na dindagdagan niya po yung sermon ko. Sensya ko po na po, kakarog ko po. Sabi na po kitang John chapter 1, verse 9, ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Ang liwanag o ilaw ay simbolo ng buhay, karunungan at kabutihan. King verse 9 po ay nagpapaalala na si Jesus ang tunay na liwanag. Ang salitang tunay sa aking binasa ay isang makapangyarihang salita na nagmula sa Greek word na alitinos. Ang ibig sabihin po ay pantay ang liwanag na ibinigay ng Diyos sa atin. This verse that highlights the nature of Jesus Christ as the true light who came into the world. For believers, it is a reminder that Jesus is the source of spiritual light and that confession of sin is a way to maintain a relationship with Him. For those who deny their sin, the verse is a call to acknowledge their need for salvation by agreeing with God about their sinfulness and need for a Savior. Ating ko pong along puntos. Ingmo muna pong puntos, sabi na po, the light reveals truth. Pinapahayag ang tunay na liwanag o sala o suluan na po. The true light was coming into the world. Light reveal God's character po. Dahil kay Jesus, natutunan natin at naintindihan ang katangian ng ating Diyos. Sumasalamin kay Jesus ang tunay na liwanag na galing sa ating Diyos.
Si Jesus ang larawan ng Diyos na di nakikita. Sa Colossus chapter 1 verse 15, sabi nga po sa kanyang salita, "Ako at ang aking Ama ay iisa." At ini marireveal po tang ingmeto nga anak, akit me at madaliming akilala, itang wangis. Arapin po king Tagalog, hawig na hawig ng kanyang Ama. Tataglayan ng Jesus ing wangis o katangian na ning keyang igpa. At uling wawangis siya king keyang tatang, at yukeya ing pangimot na ning gagawa na at ing panugali na. At kung minsan sabi tamo, tatang nepin, kasi kalupa niya. Mo na kailangan ng DNA test, kilala niya. Kasi atsunangan kaya, ing karakter na ning Diyos. At sa kanyang pagdating, nagdadala ng liwanag, hindi lang sa akin, hindi rin sa inyo na naririto, kundi sa buong daigdig. Amen po ba? Amen po. Sabi po sa Awit, chapter 27, verse 1, "Ang Panginoon ang aking liwanag at kaligtasan." Pinapahayag na ang tunay na liwanag ang dala sa atin. Dumating sa sanlibutan para maliwanagan ang nasa kadiliman. Darating para sa akin at sa inyo at sa buong daigdig para magkaroon tayo ng kapayapaan. Darating para maligtas ang buong sandaigdigan. Ang presensya ng Diyos ay nagpapakita ng kabanalan, pag-ibig, at kabutihan. At kapag tayo ay naglalakad sa kanyang liwanag, naiintindihan natin ang kalikasan at ang kanyang kalooban. Ang ating Diyos ay puno ng kabanalan, walang bahid ng kasalanan, at punong-puno ng pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang kapantay. Ito ang katangian ng ating Panginoong Hesukristo na dapat taglayin ng bawat mananampalataya. Mamuhay tayong may pag-ibig, pagpapatawad, at pagpapakumbaba. Isipin natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay upang magawa natin kung anong nais ng Diyos at masunod ang kanyang kalooban. Ito ang nais makita ng Diyos sa atin. Kadwa pong puntos, lula mo po din ako po mainip. The light guides our step. Si Jesus ay hindi lamang ang liwanag na nagpapakita ng katotohanan, kundi siya rin ang liwanag na gumagabay sa ating landas. Sa panahon ngayon, napakahirap ng ating lakbayin kung walang gumagabay sa atin, di po ba? Isang larawan ng taong nabubuhay sa dilim, sa mga kasalanan. Paano ba ang pakiramdam ng nabubuhay sa dilim? Subukan po nating pumikit ng ilang segundo. So, try tampong pikit tampo hanggang 5 seconds mo po. Ano po ang nakikita ninyo? Di po ba wala? Napakahirap kumilos sa dilim. Di po ba? Tayo'y nangangapa. Walang kasiguraduhan at walang tamang direksyon. Hindi natin alam kung saan tayo tutungo. Hindi natin alam kung saan tayo magtitiwala, kung kanino tayo magtitiwala. Dahil ang mundo na ating ginagalawan ay punong-puno ng balakid. Ganito po ang ating buhay kung tayo'y nabubuhay sa kasalanan.
Nagkakamali tayo ng landas, gumagawa ng maling desisyon. Kaya, salamat sa Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang gabayan tayo sa ating paglalakbay. Si Jesus ay dumating, taglay ang ilaw upang maliwanagan ang ating dinaraanan. Kailangan natin ang gabay ng Panginoon. Ang sabi po sa isang awitin, sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Sumunod tayo sa yapak ni Kristo. Gawin nating panangga ang kanyang mga salita at kanyang mga turo. Ang salita ng Diyos ay ating isabuhay. Sa Kanya lang tayo magtiwala ng lubos upang hindi tayo mapahamak. Tayo'y magtatagumpay sa ating buhay. Sa awit, chapter 119, verse 105, ang salita mo ang ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang bawat aral o halimbawa ni Kristo ay siya nating ipamuhay at gawing gabay sa ating paglalakbay upang tayo ay magtagumpay. Hayaan natin magliwanag ang kanyang ilaw. Upang makapamuhay tayo ng may kapayapaan at kabanalan. Jesus is the light of the world. We must follow Him to be a good example to others. 3 puntos at katataluyan po. The light teaches true love and correction. Jesus teaches us to love one another. King John chapter 15, verse 17, magmahalan kayo. Sabi rin po sa John chapter 3, verse 16, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang bawat isa sa atin ay maligtas at hindi mapahamak. Nagpakababa siya para sa atin dahil sa pagmamahal niya. Ito ay nagdala sa atin ng pag-asa. Tinuturuan tayo ng mamuhay ng naayon sa kanyang kalooban. Itinutuwid tayo sa ating mga kamalian. Marami tayong pagkukulang. Napapalayo tayo sa Diyos sa ating mga kasalanan. Hindi natin sinusunod ang kanyang kalooban. Nilalabag natin ang kanyang mga kautusan, kaya nawalan tayo ng direksyon sa buhay. Ating pasalamatan ng ating Diyos. Siya'y bumaba dito sa lupa upang magkaroon ng liwanag ang ating buhay. Tayo'y kanyang pinatawad sa ating mga kasalanan. Sa kanyang pagdating, ang ating buhay ay may katiyakan. Ang liwanag ay hindi lamang nagpapakita ng daan, ito rin ang nagpapakita ng mali upang tayo ay mabago. Ang liwanag ni Kristo nagtuturo sa atin na magmahal ng tama, magpatawad ng taos, at mamuhay ng may katapatan. Bilang pagtatapos po, isang hamon ang iniiwan ko sa bawat isa. Kung si Kristo Jesus ay dumating bilang ilaw o liwanag sa sandaigdigan, at isa ka sa tumanggap at naliwanagan ang buhay dahil sa kanyang pagparito. Lumakad tayo sa liwanag ng Diyos at magliwanag sa ating kapwa. Sabi nga po sa John chapter 8, verse 12, I am the light of the world. Kung si Kristo ang liwanag ng sanlibutan, tayo at bilang disipulo ni Kristo, dapat ring tayong magliwanag sa ating kapwa. Let the light of Jesus shines through you. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.
Salamat po ket ang malagong mensay derlana ng kakatamong anak at tinubod na ng kakatamong Ginoo. Tunay kailangan tamong maging sala uling ingin ng Diyos ing memya sala kay katamo. Ngayon po bilang appreciation, basan kaya po ing kakatamong this certificate of appreciation is given to Sis Marla P. Paracho in recognition of your inspiring and faithful service, which has enriched the spiritual life of our community as she shared the Word of God as preacher during the Simbang Gabi 2025. Given this 17th day of December 2025, Mr. Gerson S. Maniti, Church Council Chairperson, Worship Committee Head Mrs. Karen Shane Baluyot, CE Deaconess Perlita S. Ulyan, and Administrative Pastor Reverend Romel T. Ulyan. Agkatan miya po Kenny din officialis po. Pinanghahawakan namin, Panginoon, ang inyong mga salita
Ayon sa Kawikaan, Kabanatang 3, talatang 9 at 10, si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng iyong kayamanan, ang pinakamainam na ani mo sa kanya ay ibigay. Sa gayon, ang iyong sisidlan ay hindi matutuyuan kailanman at laging aapaw sa kapanahunan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat naniniwala kaming hindi nawalan ng kabuluhan ang aming pong paghahandog sa iyo, sapagkat ang iyong mga pangako ay tunay at tapat at ito po ay inyong ginagawa sa amin. Kaya maraming salamat sapagkat patuloy mo kami inaakay na magtanim sa iyong palad at sa takdang panahon kami po ay aani. Gamitin mo ang mga kaloob na ito sa pagpapatuloy ng inyong ministeryo upang maging daluyan ng pagpapala ang inyong iglesia sa dakong ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming pasasalamat. Amen. Amen. Sa pagpapatuloy ng aming pagsamba, nagpapatuloy, Panginoon, ang inyong pagtuturo sa amin. Tulad ng liwanag na hindi simpleng liwanag lang, kundi tunay na liwanag. Tunay sa dahilang kayo ang source, kayo ang pangmatagalan,
Kayo, Panginoon, ang kayang tumanglaw sa lahat at ito'y pangwalang hanggan. Panginoon, patuloy mo kaming tanglawan gaya ng mensahe mo sa amin upang sa ganon, Panginoon, makita namin at makita din sa amin ang inyong wangis. Makita namin ang aming tunay na pagkatao. Makita namin, Panginoon, kung ano pa ang dapat naming ituwid. Sapagkat ikaw'y parang salamin na refleksyon, Panginoon, ng Diyos na nasa langit. Salamat sa liwanag, sapagkat hindi namin alam ang aming lalakaran, ang aming patutunguhan, at tiyak na kami mapapahamak kung walang liwanag na tatanglaw sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sapagat ang liwanag na ito ay hindi kailanman mawawala, kundi ikaw mismo ang nagsabing, Emmanuel, kasama ninyo ako. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat hindi mo hinahayaang muli kaming lumakad sa kadiliman. Hindi mo hinahayaan, Panginoon, na muli kaming madapa. Hindi mo hinahayaan, Panginoon, na kami maligaw. Kundi sasamahan mo kami gaya ng liwanag kung papaano mo sinamahan ang mga Israelita sa ilang. Naway dalangin naming matuto kaming sumunod kung saan patungo ang ilaw, sapagkat ang ilaw na ito ay tiyak na patungo sa kabutihan, patungo sa kaligtasan, patungo, Panginoon, sa magagandang bagay na nais mong maranasan ng inyong mga anak, gaya ng ginamit mo sa gabing ito. Pinatotohanan niya, Panginoon, kung papaano natanglawan ang kanyang buhay mula nang ikaw ay dumating sa kanyang buhay. Binigyan mo ng liwanag ang kanyang buhay kung bakit nakakapagpahayag siya ngayon at naibabahagi kanya sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Salamat. Salamat sa lahat, Panginoon, na patuloy na pinagdiniliwanagan mo. At dalangin namin, O Diyos, sila na hindi pa naliliwanagan. Panginoon, kasangkapanin mo ang sandaling ito upang anyayahan at lumapit sa ilaw, upang sa ganon, Panginoon, mabago ang kanilang buhay at ang buhay na ito, Panginoon, ay hindi nalalakad kailanman sa kadiliman. Tiyak na may makikitang pagbabago. Tiyak, Panginoon, na may makikitang kakaiba, sapagkat hindi na siya lalakad kailanman sa kadiliman. Dalangin namin, Panginoon, na papanatilihin mo at gamitin mo kami upang ang iba, Panginoon, na aakayin mo upang lumapit, Panginoon, sa iyo, ay maging instrumento kami upang maakay namin sila sa tunay na liwanag at walang iba kung hindi po kayo. Dalangin din namin ang patuloy mo pagpapaliwanag ng liwanag, Panginoon, sa Kapaskuhang ito, na habang lumalapit, O Diyos, patuloy mong bigyan ng kaliwanagan ng puso ng bawat isa, upang sa ganon, Panginoon, hindi masayang, hindi mawalan ng kabuluhan, kundi makarating sila sa tunay na mensahe at diwa ng Kapaskuhan. Dalangin din namin ang iyong pagtanglaw sa mga kapatid naming may kinakaharap na suliranin sa buhay. Mga kapatid naming may sakit at karamdaman. Sila, Panginoon, na nasa banig ng karamdaman o anumang mga problema sa kanilang buhay. Panginoon, naniniwala kaming ikaw ang Diyos na may magagawa. Ikaw ang Diyos na makakapagbigay ng liwanag upang makita nila ang solusyon at tugon sa kanilang problema. Dalangin namin, Panginoon, na sa pamamagitan ng sama-samang pagsambat pananalangin namin, dakilang Diyos,
lalong mag-alab ang apoy, ang liwanag na inilalagay mo sa aming puso hanggang sa matapos ang sambang gabing ito. Muli, salamat sa iyong anak na ginamit sa iyong sa pamamagitan ng pagpapahayag ng inyong banal na salita. Dalangin namin ang masaganang pagpapala at patuloy, O Lord God, na malapit siya sa iyo upang lalo pa niyang maranasan ang kabutihan ng isang tunay na Diyos na nagbibigay ng liwanag sa lahat ng panahon at sa aming buhay. Muli, tanggapin mo po ang aming taus-pusong pasasalamat at pagpupuri sa dakilang pangalan ninyo. At ngayon, tanggapin natin ang biyaya at habag ng ating Amang nasa langit, ang pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang kapayapaan, kaaliwan at pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siyang suma ating lahat, mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Muli po, pinapaalala natin yung pangatlong gabi natin bukas, alas 6:30 ng gabi. Magandang gabi po muli sa ating lahat.